Evelyn. Ang sarap ng praise and worship natin. Hindi ko mapigilan yung sarili ko, sorry po. Pero alam niyo pa ba yung mensahe dun sa kanta? Alam niyo ba nagpa-praise and worship tayo? Ito yung time kung saan one-on-one tayo with God. Yung message na pakikinggan natin, ipuboost na lang niya eh. Yung faith na lumabas. Actually, yung faith hindi naman nawawala eh. Yung expression lang ng faith natin ang humihina. At during the praise and worship, nakita niyo po yung mga words. Yun yung mga words na hindi natin naiisip. But still, the Lord is providing yung mga salitang hindi natin mailabas. Kaya minsan naiiyak tayo. Kasi yung mismo yung salitang gusto natin sabihin, pero hindi natin mabigkas. Kita niyo kung gaano kabait ang Panginoon. Kahit sa pagtawag sa Kanya, sa pagsamba natin sa Kanya, provide pa din niya yung words. Kasi alam niya sa sarili natin, hindi natin kayang ilabas. But the Lord is so good. So praise the Lord po sa ating praise and worship. Amen. Hallelujah sa mga musicians natin na ginamit. At of course, purihin natin ang Panginoon dahil talagang nararamdaman natin siya. Hindi lang tuwing araw ng linggo, kundi araw-araw sa ginawa ng Diyos sa buhay natin. Pasensya na po kayo. Isa pa lang. Hallelujah. So, sabi kanina doon sa kanta natin, there is no greater love that the Lord Jesus shed His own blood para sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Siguro po natandaan niyo yung ating napag-aralan, napagsaluhan, the last time na tumayo po ang inyong lingkod dito sa harapan. It's about the 12 disciples. Noong pinili sila ng Panginoong Jesus para makasama niya sa ministry, hindi naman sila magagaling na tao, hindi sila mabubuti. Pero bakit sila pinili ng Panginoon to be, para makasama doon sa championship for all-time championship team na binubuo ng Panginoon. Kasi nakita ng Panginoon yung humbleness nila, yung willing nilang sumunod at baguhin yung sarili nila. Hindi para i-please yung kapwa nila mga tinawag, kundi para makaabot sila sa Panginoon. At kasama po sila ng Panginoon na nag-ministry ng mga panahon yun. So this morning po, palalakasin muli natin ang bawat isa sa pamamagitan ng panibago na naman nating pagsasaluhan sa umagang ito. So pwede po simulan muna natin sa isang panalangin. Tayo po yung po. Panginoon, marami pong salamat muli sa umagang ito na idinako mo kami rito. Sa buong isang linggo, Panginoon, kung paano mo kami ginabayan at sinamahan. Lord, alam namin, Panginoon, na kilala mo ang bawat isa sa amin, na pagpalaman kami, o pati mga problemang pinagdaanan namin, alam namin, Lord, sasamahan mo kami. At sa umagang ito, Lord, gawin mo lamang po tungtungan ng iyong lingkod para maihayag ang mensahe mo sa umagang ito. Lord, buksan mo pong patuloy ang aming puso't isipan, Lord. At patuloy namin ma-appreciate kung sino ka sa mga buhay namin. Noon man o ngayon. Lord, muli samahan mo po kami sa oras na ito, sa nalalabing oras. At sa iyo po itong pulpito. Ang mensahe mo lamang po ang maihayag. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Palakpakan naman po natin si Lord. Si Lord po, thank you. Okay. Pagkatapos po nating manalangin, pwede po ba nating panimulan sa pagbasa ng kanyang salita na babasahin natin na magmumula sa Exodus 13, verses 17 to 22. Pwede po ba tayong tumayo in reverence of the Word of God sa ating pong pagbasa? Okay. Sabi po dito, nang payagan ng Paraon ang mga Israelita, hindi sa daan patungong Filistea sila pinaraan ng Diyos, kahit na yun ang pinakamalapit. Ayaw niyang ang mga Israelita ay mapasubo agad sa labanan. Baka magbago pa ang isip nila at magbalik sa Ehipto. Verse 18,
Kaya't sila'y pinaligid niya sa ilang patungong dagat na pula. Sila'y handang-handang makipaglaban. Next verse po. Ang mga buto ni Jose ay dinala ni Moses sa kanilang pag-alis bilang pagtupad sa kahilingan nito. At sinabi noon ni Jose, tiyak na ililigtas kayo ni Yahweh. Pag-alis nyo rito'y dalhin nyo ang aking mga buto. Verse 20. Umalis sila sa Sukot at tumigil muna sa Itam bago pumasok sa ilang. 21. Sa kanilang paglalakbay, araw-gabi, patuloy silang pinatnubayan ni Yahweh. Kung araw ay sa pamamagitan ng haliging ulap, at kung gabi sa pamamagitan naman ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. 22. Laging nasa unahan nila ang haliging ulap kung araw at ang haliging apoy kung gabi. Pagpalain pong salita ng Diyos, pwede na po tayong maupo. Salamat po. Okay, ang pamagat po ng ating pagsasaluhan sa umagang ito ay pillars of clouds and pillars of fire. Nangyari po ito nung payagan na ng paraong umalis ang mga Israelita. Alam naman natin po yung istorya kung paano nagpabalik-balik si Moses para hilingin ang kalayaan ng mga Israelita. Ito po ay nangyari bago sila tumawid sa dagat. Ang haliging ulap ay nagsilbing gabay at lilim nila sa kanilang paglalakbay. Pero hindi nagtagal, ipinahabol sila ng Faraon. Bakit kaya sila pinahabol? Pinayagan na nga sila. Kasi po, may plano ang Diyos. Si Yahweh mismo ang nagpatigas sa puso ng Faraon. Para all of a sudden, ma-realize niya, bakit ko nga ba pinayagan itong mga Israelitang itong umalis? Ganon din yung makakawal. So, sabi ng Faraon, habulin niyo sila. Pero alam niyo po ba, yung pagmamatigas ng puso ng Faraon ay ginawa din ng Panginoon. Para ano? Para ba pahirapan yung mga Israelita habang sila'y tumatakas? Hindi po. Dahil ang gusto ng Panginoon ay maipakita sa Faraon ang kanyang kapangyarihan. Makita ng dalawang mata niya kung anong gagawin niyang pagliligtas sa bayan niya. Ganon naman din po yung mga Israelita. Nung makita nilang parating na, kasi nakita na, alay, naabol tayo. Nagalit pa sila kay Moses. Sinasabi nga sa iyo, Moses, nananahimik kami sa Ehipto, kahit mga alipin kami. Dito lang pala kami mamamatay. Pero, ano pong ginawa ng Diyos? Nabanggit natin kanina dito, may ulap na nasa unahan nila na pumapatnubay sa kanila. Alam niyo po ba yung ulap na yun? Ito yung mga Israelita. Ito yung ulap ng mga Israelita. Ito na yung mahabol. Ang ginawa ng ulap, lumipat doon sa hulihan. So, ang nangyari, yung mga Israelita, yung ulap, at yung mga humahabol na kawal para dumilim yung lugar ng mga kawal at magpatuloy sa paglakad ang mga Israelita. So, makikita po natin, ipinakita ng Panginoon kung paano niya iniligtas or hinadlangan ang paglapit sa kanila ng mga kaaway. Hindi sila para pabayaan, kundi pinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan kung paano sila ililigtas ng Diyos. So nakikita po natin yung picture. Ginawa ng Diyos, nahabulin sila ng Paraon, hindi para magipis sila, kundi para ma-realize ng mga Ehipto kung gaano pala makapangyarihan si Yahweh. At para makita din ng mga Israelita kung gaano sila pinaprotektahan ng Diyos sa kanilang paglabas. Sabi nga, di ba yung kinanta natin kanina? You go before our way. Nauuna ang Diyos para ihanda yung dadaanan natin. And God is standing before us. So, ang haliging apoy naman po ay nagsilbing tanglaw at proteksyon. By the way, yung ulap sa kanilang buong paglalakbay, sinasamahan sila ng ulap sa umaga. Sa gabi, ang nagsisilbing tanglaw naman nila ay ang haliging apoy, pillars of fire. So, di ba po madilim sa gabi? Kung wala yung ilaw o liwanag na tatanglaw sa kanila, they will feel lost. Siyempre, concerned sila sa mga anak nila, pamilya nila, hindi nila makikita. Hindi nila makikita yung dadaanan nila at gagalawan na out of control sila. At higit sa lahat, siyempre, mag-aalala sila, sino na ba yung nasa tabi ko? Sino na ba yung
ano na ba yung nasa tabi ko o nasa paligid nila? So God provided the pillar of fire para magkaroon sila ng liwanag at tanglaw. At ma-assure nila na nakasama nila ang Panginoon habang sila ay namamahinga sa gabi. So in other words, ang haliging ulap at apoy ay nagsisilbing presensya ng Diyos. Yun po yung presensya ng Diyos. Alam niyo po kasi sa Old Testament, may tinatawag tayong theophanies. Yun po yung pagpapakita ng Diyos. Di ba? Matatandaan natin, nagpakita siya kay Moses sa burning bush. Apoy din po yung ginamit niya. Kay Hagar, kay Sarah, kay Abraham. Makikita po natin kung paano nagpakita ang Diyos sa pamamagitan para ipakita niya sa mga tao na siya'y totoo at nakakausap. So, ipinakita niya sa mga Israelita na hindi sila pinababayaan ito araw man o gabi. So ngayon po, after nating nakita kung anong naging silbi sa kanila ng ulap at apoy habang sila'y naglalakbay ng mga panahon yun, pwede din po natin i-apply ito sa buhay natin ngayon. Tatanungin ko po kayo, tayo po ba sa araw-araw na buhay natin, may nakikita pa tayong ulap na pasunod-sunod sa atin kung saan na tayo nagpunta? Wala naman po, di ba? So, ganito po. Para malaman natin kung nasaan ba yung ulap. Kasi nga hindi natin nakikita. Pag umaga nagising tayo, may 2 pintong binuksan agad ang Panginoon. Ano po yung 2 pintong yun? Yun po yung ating mga mata. Biyaya na agad. Isipin niyo si Lord talaga. Siya talaga laging nauuna. Hindi natin siya maunahan. Tapos magpe-pray tayo. Kasi imposible naman mauna tayo. Hindi. Kailangan mauna akong manalangin bago ako magising. Hindi naman pwede mangyari yun. So, nagising na tayo. Lord, umaga na magpapasalamat. Ngayon po tayo. So, mananalangin tayo. We inquire of the Lord. Kailangan tanungin natin siya. Hindi yung basta, kaya ko to umaga na. Yes. Go na. Hindi. Manalangin po tayo. Ang ipapanalangin natin, unang-una, tatanungin muna natin, ano po ba meron sa buhay ko sa araw na ito? Ano po bang kalooban niyo, Panginoon, sa buhay ko sa araw na ito, sa aking pamilya? Papanalangin natin ng ating mga anak, ang pamilya, ang asawa, mahal sa buhay. At ipapanalangin din natin ang ating mga trabaho. Nawa tayo ay makapagtrabaho ng maayos at tapat. Mga plano at desisyon na gagawin natin sa ating buhay, na sana ay nawa ay samahan tayo ng Panginoon. Maaring kasi sa buhay natin nagkakamali tayo. Pero nandiyan ang Panginoon. Sabi nga, pag meron tayong palpak or maling nagagawa, nandiyan yung kinokorek tayo. And at the end of the day, kung nagkamali tayo, He will make us realize kung saan tayo nagkamali. At ituturo niya kung paano maging tama. Ganon din, ipapanalangin natin yung mga taong makakasalamuha natin sa araw na yon. Bakit po? Kasi hindi natin alam kung itong mga taong ito'y pagdadaluyan pala ng biyaya ng Panginoon papunta sa atin. Or maaaring tayo naman ang magkaroon ng opportunity na daluyan ng pagpapala para sa kanila. So, kailangan pinapanalangin din po natin yung mga tao. At piliin nating magtiwala. Pagkatapos nating manalangin, na bahala ang Diyos. Gagalaw siya sa araw na yon sa buhay natin. Hindi yung pag nanalangin tayo, Lord, sa'yo na po, sa'yo na po. Pagkatapos nating manalangin, ay Lord, akin na po uli. O, tapos nag-aalala na naman tayo. So, piliin po natin magtiwala sa Kanya. Di ba po? Asal magtiwala sa Lord. Kasi siya na yung, wala na tayong pupuntahan pagkatapos niya eh. Siya lang talaga. Mamaya pang may i-share ako sa inyo, matutuwa tayong lahat. Okay? So, His presence is our pillar of clouds to guide us and protect us sa buong maghapon. Yun pala yung clouds na hindi natin nakikita. Yung very presence of God sa buhay natin. Yun na yung ulap. Hindi na yung literal na ulap. Kasi nararamdaman na natin ng Panginoon eh. Ang mga Israelita noon eh, hindi pa naman nila alam kung anong mangyayari. Pero tayo, nakakabasa nga tayo ng Bible. Diba? Nagpe-pray tayo. Naniniwala na tayo. At unti-unti pa natin siya nakikilala. So that is the clouds sa ating buhay ngayon, ang presensya ng Panginoon. Ito naman sa gabi. Sa gabi, nakakakita rin pa po ba tayo ng apoy? Hindi na rin po, di ba? Pag nakakita tayo ng apoy, sa gabi, isipin natin may sunog or may danger. So hindi na po natin nakikita ang literal na apoy.
para magliwanag. And thank you Lord, thank you sa technology, may mga ilaw na tayo sa mga bahay natin. At may mga lamppost na tayo pag tayo nasa labas. Okay, again sa gabi na, magpipray na ulit tayo. Di ba sabi, pag tayo nag-umpisa ng araw ng nanalangin, nagpasalamat at nagpuri, paano natin tatapusin ang araw? Sa panalangin din. Nagpapasalamat tayo. Di ba? At makakatulog na tayo. So, ang panalangin natin is, Lord, salamat po, napagod ako. Di ba po? Pagod tayo sa gabi, di ba po? Bakit? Kasi may ginawa tayo. Kasi may mga trabaho tayo. Kaya tayo napagod. And now, it's time for us na ipahinga naman yung sarili natin. So, salamat dahil may lakas tayong ginamit sa maghapon at makakapagpahinga na tayo. Okay? So, di tulog na tayo sa gabi. So, tatanong natin, nasa na ang apoy? Nasaan na yung power? Akala ko ba, kahit tulog, umaga't gabi, nandyan ang gabay ng Diyos. Di ba nga po nanalangin tayo? Ibig sabihin, bago tayo makatulog, nag-connect ulit tayo sa God. At habang nakakonect tayo sa God, habang tayo tulog, gumagana yung power niya. Ano nangyayari? Nire-recharge po niya tayo. Hindi po tumitigil ang Lord. Sa gabi na, sige tulog ka na, bukas kita tayo. Hindi po. After nating mag-pray, we remain connected sa Panginoon. Kaya napakalaga po ng panalangin sa gabi. Kasi maaaring hindi na tayo gumising. Diba? At least kung nakapanalangin tayo, refresh, nakakonect tayo kay God. Dalawang bagay lang yun. Bigyan niya tayo ng panibagong lakas, or sasabihin ni Lord, sige, uwi ka na. Pero hindi May plano pa ang Lord sa buhay natin. So, nire-recharge niya tayo. Even at rest, even at our rest, God is working on us. At yun po yung power. Yun po yung ilaw na hindi namamatay, na gumagabay at patuloy na nakabantay sa atin sa gabi. Habang tayo pinalalakas niya ulit, para kinabukasan may lakas tayo. Kasi gusto ng Diyos may ginagawa po tayo. Ayaw ni Lord ng tamad. At dapat, yung lakas na ibibigay niya sa atin, yung restoration na ibinigay niya sa atin, ay magamit natin ng tama. So, hindi yung, malakas na ako, kaya ko na to, no. Kasi kahit yung kalakasan natin ay nanggagaling sa Panginoon. Kaya nga sabi natin, wala tayong reason Pag sinabi natin, huwag na tayong magbigay, yaman naman ng church natin, naka-chandelier na o apat. Kay aircon nga tayo, lalambot ng ating upuan. May Christmas tree tayo, October pa lang. No. Actually, hindi po mahirap ang Diyos natin, napakayaman niya. Pero, kailangan natin ng support sa mga workers, sa mga ministries, di ba po? So, yun po kaya tayo nagbibigay sa Lord. Dahil hindi siya mahirap, pero we ought to give. Diba? Sabi nga, bakit ko bibigay ito? Pinaghirapan ko to. Hindi po. Alam niyo pa ba, sabi natin, binigyan tayo ng lakas. Pinaghirapan natin. Yung trabaho natin, kanino po ba nanggaling? Sa Diyos pa rin. So, there's no way out na hindi naman siya maghihirap kung hindi tayo magbibigay. Diba? Pero hindi naman po sinabi natin na financial lang. We can render our service. Kung may kakayanan tayo, why not? Diba? Sabi nga, the more you give, the more you receive. Pero huwag po natin gamitin yung prinsipyong yun. Kasi parang nakipag-deal na tayo sa Lord, malaking binigay ko malaki ibalik mo. Mali din po kasi yung prinsipyong the more you give, the more you receive. Diba? Dapat po, binigay ko to, bahala na si Lord. Kung pagpapalain niya tayo o hindi. Ang importante, nagbigay tayo from the heart. Diba po? Thank you, Lord. And that is His presence ng haliging apoy sa gabi. Yung presensya niya sa atin. Ang presensya ng Diyos sa araw at gabi ay nagsisilbing haliging ulap at apoy natin. So, sa buhay po natin ngayon, bilang mga Kristiyano at mananampalataya, sa panahon natin ngayon, nagpapatuloy po ang kanyang gabay, nagpapatuloy yung kanyang proteksyon. Ang pagbibigay niya ng wisdom, pagtatanggol niya sa atin kapag tayo nasa alanganin, at araw-araw, yung ibinibigay na lakas ng Panginoon, sabi nga natin kanina, huwag natin sasayangin. Gamitin natin sa tama. So, balikan po natin yung 12 apostles. Dati, 12 lang ang alagad ng ating Panginoong Jesus. At few dedicated women sa tabi niya na hindi siya iniwan.
At ngayon, yung 12 yun nadagdagan na. Kasama na po tayong lahat dun sa all-time championship. We are among the champions. Kasama na po tayo. Pero huwag natin sabi, ay, champion na pala ako no? Actually, si Lord lang nakakaalam who His real champions are. Kaya nga buhay pa tayo Kailangan pa natin magtrabaho. Hindi dahil para suhulan ng Diyos sa kaligtasan natin, hindi. Kasi nga, di ba gusto ng Lord may ginagawa tayo? At yaman tayo mga Kristiyano na, yung paggawa natin ay natural na lumalabas. Ito ay bunga nung kaligtasang nakamtan natin. Kaya hindi po tayo dapat mapagod. Bakit? Kasi yung kalakasan ngayon ang gagaling sa Panginoon. Kung pinapalagay natin na nasarili nating lakas, kaya natin nagagawa, mapapagod po tayo. Panghihinawaan tayo. Kaya, sabi nga, di ba, wag tayong mapanghawakan ng sarili nating lakas. Kasi may limit yon. Pero yung lakas na nanggagaling sa Panginoon, limitless po yun. So, anong gagawin natin? Bakit tayo kasama dun ba't tayo nadagdag dun sa 12? Kasi may gagawin tayo. Ang ipakilala ang kabutihan ng Diyos sa atin, sa paglalakbay sa mundong ito. May ulap po ba sa umaga? May apoy pa po ba sa gabi? Wala na po. Pero, ang kasama po natin ngayon ay ang banal na Espiritu. Paano natin siya kasama? So, basahin po natin sa Book of John, verse 16 and 17. Alam niyo po, sa totoo lang, ang bawat pinag-aaralan natin ay nakabatay po sa banal na kasalata na nababasa natin. Sabi dito sa John 16, verse 7, Subalit, sinasabi ko sa inyo, ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y para sa ikabubuti ninyo. Sapagkat dahil hindi pa parito sa inyo ang patnubay, kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Ang tinutukoy po ditong patnubay ay yung Holy Spirit. Kaya nga po kasama natin ang Holy Spirit na yun. Kasi siya po yung bumaba no ang Panginoong Hesus natin ay bumalik na sa Ama. So, himayin po natin sandali. Alam niyo po, pumarito ang Panginoong Hesus para gawin ang kalooban ng Ama. At alam naman po natin, ano ba yung kalooban ng Ama? Ang bawat isa sa atin ay maligtas. Sabi nga, isinilang siya sa mundong ito para mamatay. Kaya nung nagawa na niya yung dapat niyang gawin, anong sabi niya bago siya tuluyang malagutan ng hina? Sabi niya, tapos na, naganap na, it is finished, wala na kayong idadagdag, ginawa ko na. So, ito yung regalo ng kaligtasan na tatanggapin nyo na lang, hindi nyo na kailangan pang dagdagan. Dahil tapos na nga. Di ba pag sinabing tapos na. Ang gagawin na lang natin is paniwalaan at patuloy tayong maniwala sa tinapos niyang gawa doon sa krus. Ngayon sa kanyang kamatayan, inalis niya ang sala ng sanlibutan. Di ba sabi ni John the Baptist nung lumalakad siya, sabi niya, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Bakit po ba sinabi niyang the sin of the world? Isa lang po ba ang kasalanan ng mundo? Hindi niya sinabing the sins of the world. Bakit? Kasi ang tinutukoy na kasalanan doon ay yung pangkalahatan, isang kabuuan. Next time na lang po. So, hindi natin topic ngayon yun. But anyway, sa kanyang kamatayan, again, inalis niya ang sala ng buong mundo. At nang mabuhay siyang muli, ibig sabihin, tinalo na niya ang kamatayan upang maangkin din natin mananampalataya sa Kanya ang buhay na walang hanggan. At hindi babalik ang Panginoong Hesus sa Ama. At kung hindi babalik ang Panginoong Hesus sa Ama, hindi bababa ang banal na Espiritu. Okay. So, ang physical na presensya ng Panginoong Hesus dito sa mundo ay may takdang panahon at oras lamang. Ngunit, ang kanyang kasi nga tao siya, kaya limitado. Kasi baka sabi, di ba ano siya, Diyos siya. Yung pagiging tao niya, limitado lang. Kasi nung natapos niya yung gawa niya, di ba sabi niya, kailangan ko nang bumalik. Ngunit ang kanyang paglisan ay naging daan. So yun pala yung sinasabi niya na makabubuti sa atin. Kasi magiging daan ito upang makapiling natin siya
habang panahon. Di ba ngayon kapiling natin siya? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hallelujah! Thank you, Lord! So, may purpose pala talaga kung bakit umalis. Hindi sa dahil gusto niya na tayong iwan. Pero dahil gusto niya tayong makasama ng mas matagal at habang buhay. Kaya po, umalis siya para mas lalo pa natin siyang makasama sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So again, sabi natin kanina dati, 12 lang sila. At ngayon kasama na tayo dun sa team, dun sa ministry ni Jesus Christ. Kasi di ba may mga outreaches tayo, nagre-reach tayo ng souls, di ba? Punta tayo sa Tilagaan, sa San Isidro, sa Soul 12, di ba? Sila yung mga tao. Alam niyo po ba, minsan hindi naman lahat ng pupuntahan natin, papansinin tayo. Alam niyo po yung 12 disciples, may mga failures din sila. Naranasan din nilang talikuran ng mga tao. Naranasan din nila na pag nandyan na sila, aalis na yung mga tao. Di ba parang ganun din nararanasan natin ngayon? Di ba? May time na binabato sila, binabash din sila. So, yung naranasan nila noon, nararanasan din natin ngayon. So, wag po natin yung panghinaan ng loob. Bakit? Kasi ang Panginoon mismo magbibigay sa atin ng mga taong kakausapin natin. Hindi po natin sila kailangan habol-habulin. Di ba? At ang Panginoon mismo, ang maglalagay ng salitang sasabihin natin sa kanila. And of course, ang Panginoon din ang magpapabago sa kanila. Kaya wag po natin sabihin, bakit hindi pa nagbabago? Isang taon ko nang sinesyaran to, isang taon ko nang ini-evangelize to. Kasi hindi naman tayo yung magbabago sa kanila. Hindi natin alam kung kailan sila hihipuin ng Panginoon at sila mismo yung tatanggap sa Panginoon. Kumbaga, ang trabaho po natin ay ipaalam sa kanila yung hindi pa nila alam. Di ba? At trabaho na po ng Panginoon ng banal na Espiritu na sila ay talagang tumanggap, na sila ay talagang magbago. Sabi nga, ang Panginoon na nang bahala to renew their minds. Di ba? Hindi naman natin pwedeng sabihin, mali iniisip mo, dapat ito. Hindi. Kasi may kanya-kanya tayong isip, may free will tayo. Hindi tayo nadidiktahan ng kahit sino. Pero ang Panginoon, siya lang yung makakapagbago sa buhay natin. Yun is kung tayo willing sumuko at magpasakop sa Kanya. Kasi sila din naman niya pipilipitin yung mga leeg natin, o dito ka, hindi po. Diba? So, pero sa pamamagitan ng banal na Espiritu, itatama niya ang ating isip. Tayo magkakaroon ng tunay na pagbabago. So, sabi ni Timothy, para daw tayong mga atleta. Alam po ba, di ba yung atleta ay nakikipag-contest siya? Pero ang isang atleta, pag lumalaban siya sa paligsahan, hindi siya tumatakbo mag-isa. Kasama po niya ang buong bansang kumakatawan sa kanya. Kaya nga di ba yung mga athlete, bago simulan yung takbo, may mga flag. Ibig sabihin, kasama niya yung buong bansa na tatakbo para dun sa karerang yun. Parang tatakbo tayo. Pero hindi naman natin kayang dalhin ang buong bansa. Itong buong ampid, mahirapan tayo. Hindi natin kaya. So, anong gagawin natin? Kahit man lang sana yung mga mahal natin sa buhay. Yung mga kaibigan, taong malalapit sa atin, madala natin sa Panginoon. Para pagdating ng araw, hindi man natin naibigay sa kanila, hindi man lang natin sila nariregaluhan ng ginto. Hindi man lang natin sila nariregaluhan ng cash. Diba? Kasi mga simpleng tao lang tayo. Bagamat marami tayong pagpapala, hindi lang naman financial. So, at ma-enjoy din nila yung journey na gino-journey natin ngayon. Di ba po? At pag nakasama natin sila, bagamat hindi natin sila nabigyan ng ginto. Si Carlos Yulo, di ba may dalawang bilog na ginto siya? O dala-dala niya yun, kahit saan, pa-picture siya ng pa-picture. Pero yung mga mahal natin sa buhay, sabi nga natin kanina, hindi naman natin mabibigyan ng mga good. Pag sila'y nakakilala sa Panginoon, at tunay silang naglakbay patungo sa Panginoon, sa pangako ng Panginoon, dadating ang araw, kasama natin sila papunta sa langit. Hello, hallelujah! At pagdating doon, sabi nga di ba natin sa kanta natin kanina, my one desire is to be with you, Lord, now and forever. At dahil hindi naman natin sila nabigyan ng ginto sa mundong ito, alam niyo po pagdating natin sa langit, lalakad tayo, ginto. We are going to walk on street of golds. Diba? O, diba? Si Kayulo, 2 bilog na ginto lang.
O, yabang-yabang na niya. O, tayo, pagdating natin sa langit, yung ginto, lalakaran lang natin. At papasok tayo sa malaking gate na yari sa perlas. Golds and pearls is everywhere. So, thank you. Sabi nga yung mga pinagdaanan natin dito at pagdadaanan natin, it's not worth comparing dun sa pupuntahan nating lugar kung saan ipinangako sa atin ng Panginoon. At doon ang gagawin na lang natin, magpe-praise and worship na tayo. At wala nang pagalingan doon. Kasi lahat tayo, kaya nga tayo nandun. Kasi magagaling na tayong lahat. Kaya sabi nga noon, natandaan ko si Kuya M, dati sabi niya, yung ginagawa natin praise and worship dito, practice lang. So, galingan na natin sa practice. Kasi pagdating doon sa natin sa langit, wala na tayong gawin doon kundi mag-praise and worship. Kasi tapos na tayong mag-evangelize. Kaya nga tayo napunta doon eh. Kasi nag-evangelize na tayo. Sino pang iwiwin natin ng souls doon? Winner na tayong lahat pagdating doon. Di po ba? Hallelujah. So, ngayon, kaya po tayo nandito sa church. Yan. Kaya po tayo merong church, may local church. Diba? Napakaganda ng church natin. At tayo po, ang living church. Because we are the part of one body of Christ. We are the body of Christ. And Christ is the head of this church. Diba po? So, gustuhin natin sana na maging masaya tayo sa paglalakbay natin ito. Alam niyo po, may liit na akong istorya. Conclusion na po sa sunod. Okay, gusto ko lang i-share sa inyo. May isang tao, simple lang yung kanyang buhay. Hindi naman siya napakayaman, hindi naman siya napakahirap. Hindi naman siya matalino, hindi naman siya bobo. Lumaki na siya doon sa maliit na bayang yon. Sabi niya, ano kaya pumunta ako sa isang malayong lugar kung saan magbabago yung buhay ko? So, nagkaroon na siya na-imagine niya kung anong mangyayari sa kanya. So, nagbaon siya ng mga pagkain na sasapat dun sa kanyang pagta-travel. So, sumakay na siya ng barko. Bumili siya ng ticket. Tapos, pagdating niya sa barko, sabi, ano gagawin ko dito? Matutulog na lang ako. Tapos, pag nagugutom siya, inuunti niya yung pagkain. Kasi sabi niya, baka matagal pa. So, ngayon, sa Badilseta, dumating na siya dun sa pupuntahan niyang lugar. Sabi, doon pababa na sila, lumapit sa kanya yung isang staff, isang crew. Sabi, sir, asesaya nung crew, kumusta po yung biyahe ninyo, sir? Nag-enjoy po ba kayo? Sabi nung tao, malungkot lang siya. Okay lang. Sabi, kaya lang may tatanong ako sa iyo, sir. Sabi nung, may tatanong po ako sa inyo, sabi nung mama dun sa staff. Bakit po ganun? Yung mga kasama ko, lagi sila lumalabas. Umaga, tanghalian, hapunan, lalabas sila ng labas. Halos hindi sila nagstay dito sa cabin. Tapos sabi, sir, kayo po, ano ginawa ninyo? Sabi nung mama, wala, natulog lang ako. Kasi tinitipid ko pati yung pagkain dala-dala ko, baka maubos, hindi umabot sa pupuntahan ko. Sabi nung crew, sir, pati nga po ng ticket nyo. Ay, sir, ang nakalagay po dito, libre pagkain. Umaga, tanghali, gabi. Di ba po? At sabi niya, pwede niyo pa rin mag-gamitin swimming pool pag naiinitan kayo. Okay? Habang binaba. At pangatlo po, pwede po kayo maglibot doon sa deck para po masikatan kayo ng araw. Di ba? Para po makatanggap kayo ng sariwang hangin. At makita niyo yung napakagandang view. Yung sunset at yung sunrise at yung sunset. Sabi ng mama, patingin nga. Hindi ko nabasa. Sayang. Alam niyo po, ganun po tayo. Hindi tayo nagbabasa ng Bible. Hindi natin alam kung ano yung meron para sa atin. Hindi tayo nare-remind kung anong dapat pala yung, sayang naman. Pero yun, naglalakbay tayo. Wala tayong ginawa. Siguro, may mga ibang Kristiyano kasi, naku, hindi ako lalabas. Ayoko magkasala. Hindi ako kakain yan kasi sabi sa Bible bawal. Hindi ako pupunta sa patay kasi mapupunta sa akin yung espiritu ng patay. Natakot tayo kaya nagkukulong na lang tayo doon sa kinalalagyan natin. Sabi ng Diyos, gusto kong mabuhay kayo ng masaya and to the full. Diba? Hallelujah! Thank you, Lord. So gusto mo ba natin maranasan ang buhay na masaya, kasiya-siya, at lubos na lubos? So, kailangan basahin po natin ang Bible. Kasi diyan po nakasulat ang mga pangako ng Panginoon. Nandiyan yung mga provisions niya na pwede natin angkinin. Kasi nga, mga anak niya tayo. Hallelujah. Thank you, Lord, sa mga pangakong ito.
Alam niyo po dati, ang mga Israelita, nung makalabas sila sa Israel, ang focus nila, pupunta tayo doon sa Promised Land. Kasi yun ang ipinako ng Panginoon sa mga ninuno natin. Kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. So, ang focus nila doon, pupunta sila doon, kasi doon malayan na sila. Tama naman. Kasi pagdating doon, pwede na silang mabuhay ng malaya, pwede na nilang gawin. Hindi na sila alipin. Hindi na sila suppressed. So, tayo, ngayon, ano bang nilook forward natin? Ang nilook forward natin ay yung lupang pangako kung saan nandun ang Panginoon. Diba? Yung mga Israelita, pagdating nila doon sa Canaan, ang dami pa nilang pinagdaan ng struggles. Diba? Nag-ups and downs pa yung nangyari sa kanila doon. Tumalikod, bumalik sila sa Panginoon. Ganun po yung for 40 years. Diba? Ang dami-dami pa nilang pinagdaanan. Tayo yung tinitignan natin, yung lugar na kung saan perfect. Wala na tayong hahanapin pa. Yun yung buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin ng Panginoon. And along the journey, enjoyin po natin. Dahil inilaan din po yun ng Diyos. Ayaw ng Diyos na habang nandito tayo sa lupa, yung mga Kristiyano naghihirap. Ayaw ng Diyos na habang nandito tayo sa lupa, tayo mismo sinisiil natin yung sarili natin. So, let's read our Bible. So, okay. Ito po, as a conclusion, ito po, basahin po natin. So, okay. Ang Holy Spirit po gives us the assurance that God is always with us, to guide us and protect us, and to light our path towards Him as we go on our journey to eternal life. At ito po ang ating conclusion to summarize up yung ating pong tinalakay. God gave the Hebrews a pillar of clouds by day and the pillars of fire by night. So they would know day and night that God is with them on their journey to the promised land. Ngayon, wala kasi silang Bible noon. Now, God gave us the Bible so that we can have the same assurance as the Israelites had. God also gave us the Holy Spirit to remind us of what the Bible says, to guide us each day. God's Word. Word po yan. Okay, kasi kanina word mo kamali. Okay. God's Word in our hearts is His presence. The Israelites looked at the pillars of clouds and fire. Now, we can look at God's Word day and night to know He is with us in our journey. Dito sa mundong ito, ang patnubay po natin ay ang ating Bible. Ito po yung manual ng buhay natin. Kung saan makikita natin yung mga dapat at hindi dapat. Yung gusto at hindi ng Panginoon para tayo ay maging kalugod-lugod naman sa Kanya. So, makikita natin ang Panginoon pagdating ng araw sa buhay na walang hanggan. So, may tatanong po ako. Last na po. Hala, 3 minutes. Okay. Kakanta pa po yung maganda sa likod. Okay. So, pag may nagtanong po sa atin, saan ang church nyo? Ano sasagot natin? Di ba po, J. Kohar muna eh. Hindi natin, J. Kohar. Alam po ba natin ibig sabihin ng J. Kohar? Sabi-sabihin nga po tayo, Jesus Christ, our hope and Redeemer. Okay. Pikit nga po tayo, sasabihin natin, my. Imbis sa our my. Gawin natin personal. Jesus Christ is my hope and Redeemer. Okay? So, pwesto na po yung mga kakanta dito sa likuran ko. Alam niyo po ba, ang Jesus Christ, ang J. Kohar, ang Jesus Christ, our hope and Redeemer, na pangalan ng ating bahay-sambahan, ay hindi lang siya basta pangalan. Ito po ay isang panalangin. Ito po ay isang declaration of our faith that Jesus Christ is our hope and Redeemer. Siya yung nag-iisa nating pag-asa kapag tayo nawawala ng pag-asa. Siya yung tumubo sa atin mula sa ating pagkakasala. Siya yung nagpatawad sa atin. So, anong dapat natin gawin? Ipakita natin na yung pangalan ng ating simbahan ay hindi lang basta pangalan. I-manifest natin na ito ay lumalabas sa ating pamumuhay. Na-exercise ang ating faith. Di ba po? So, Jesus Christ, our hope and Redeemer. Ito po ay isang declaration of our faith. So, damdamin po natin. Ito yung sasabihin natin, oo nga Lord, thank you Lord. Okay, ngayon po, bago po tayo magwakas,
Asan po yung mga... Sandali lang po ito. Alam niyo po ba yung kakantahin natin? Kakantahin po natin yung team song ng ating simbahan. Bago po tayo magtapos. Kaya kanta na tayo mga baby. Sabay po tayo lahat. Jesus, we humble ourselves at His feet. Our life we surrender now until we meet. We shine and declare Jesus Christ, our hope and Redeemer. One more time, church. Jesus, we humble ourselves at His feet. Our lives we surrender now until we meet. We shout and declare Jesus Christ, our hope and Redeemer. We shout and declare Jesus Christ, our hope and Redeemer. Hallelujah! Thank you, mga babies. Ayan po, di ba po, yung ating kanta, kasi ang hirap naman pagka nasa bahay tayo or kung saan man, Jesus Christ is our hope and Redeemer. Jesus Christ is our hope and Redeemer. Parang ano eh. Pero pag may tono, di ba, ang saya? Jesus Christ, our hope and Redeemer. Pagka may mga kaaway tayo, kanta lang tayo, Jesus Christ, our hope and Redeemer. Pagka may problema tayo, Jesus Christ is my hope and Redeemer. Pag masama yung pakiramdam natin, Jesus Christ, our hope and Redeemer. So, ang sarap pong gawing LSS ng ating simbahan. Kasi, dala-dala po nito yung ating pananampalataya. So, wag po tayong, ang gawin po natin, ibig ko ano yung kinakabisan natin. Diba? Pag-trophy ko nga, nakabisa, ang haba-haba eh. Ito, two words lang to. Jesus Christ, our hope and Redeemer. Gawin po natin itong kasama natin sa bawat araw. And for sure, ang presensya po ng Diyos ay hindi naaalis sa atin. Actually, hindi mo siya talaga umaalis. Diba? Humihina lang po yung expression natin ng faith. Dahil sabi nga, we are the temple of the Holy Spirit. So, ang kanin natin, kasama lagi natin ang Panginoon. So, tayo po'y magtapos sa panalangin. Panginoon, marami pong salamat muli sa nagdaang oras kung saan, Panginoon, naranasan namin narinig ang mensahe mo sa umagang ito. Lord, salamat po, bagamat hindi namin nakikita yung literal na apoy at ulap sa aming present na buhay ngayon. Lord, ipinararanas mo sa amin bilang iyong mga anak na nandyan ka palagi, na hindi mo kami iniiwan. Ano man yung pangangailangan namin, Lord, tuwing kami tatawag sa iyo, sinasagot mo kami, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Lord, maging active, magkaroon po sana kami ng personal involvement sa aming ministry. Lord, pinakita mo, Panginoon, na kami binibigyan mo ng araw-araw na lakas para magamit namin. At Lord, magamit nawa namin ito ng tama, hindi lang sa special ministry namin, ang aming pamilya, kundi Lord, magamit din namin ito para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan at mapapurihan ka ng mga tao sa paligid. At patuloy na makilala ka, Panginoon, na ikaw lang ang nag-iisang Diyos, na dapat sambahin, na dapat purihin. At ikaw ang nag-iisang Diyos na may labis na pagmamahal sa amin. Marami pong salamat, Ama, muli. Sa umagang ito, sa iyo lamang po ang papuri, pinakamataas na pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Papuri po sa Diyos. Amen. Maraming salamat po, Pastora Maribel. Oh God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me.
my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. You're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. My delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh